Magandang araw po muli sa ating lahat. Tayo po ay muli ay magsama-sama na sumamba sa Panginoon sa Espiritu at Katotohanan. Kinagagalak po ng inyong lingkod na makasama muli kayo sa ating pananambahan na ito at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ngayon po ay nasa bahagi na po tayo ng ating pag-aaral sa The Stages of Spiritual Growth, Part 5. At nawa ay nasubaybayan nyo ang ating mga nauna sapagkat ngayong araw na ito sa kalooban ng Panginoon ay matatapos na po itong series ng ating pag-aaral. Sa pagpapatuloy po ay humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon sa magitan ng ating panalangin. Ang aming Diyos, aming Ama, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa pribileyo na ikaw ay aming masamba sa Espiritu at Katotohanan. At minsan pa ituruan mo kami sa iyong mga salita upang kami ay mabusog at tumago, Panginoon, sa aming buhay spiritual. Hiling po namin na sa aming mga pakikinig ng iyong salita ay ito ay tugimo sa aming mga puso, aming itong paniwalaan at aming itong ipamuhay upang mapakinabangan ang aming buhay spiritual upang kami ay lumago sa aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. Maasa kami sa magitan ng iyong Espiritu ay mangungasap po sa amin at sa bawat makikinig, Panginoon, ay mapagpala mo po sila at tunay na lumago at maumulad ang aming pagkakilala sa iyo, Panginoon. At lalo ka naming mapapurihan, lalo ka naming maibig, Panginoon. Ito po ang aming dalangin at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At kagaya po ng aking nabanggit, tayo po ay nasa ika-5 bahagi na po at kagaya sa ito'y pagtatapos ng ating pag-aaral at nawa nga po ay napagpala kayo sa mga nakaraang ating session. At sa pagpapatuloy, ating pong muling basahin ang paksa na babasihan ng ating pag-aaral. At ito po ay makikita natin sa unang Juan, chapter 2, verse 12 to 14. At sinasabi ganito, "Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagkat ipinatawad na sa inyo ang iyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ng pasimula ay siya na. Kaya't sinusulatan ko, mga binata, sapagkat inyong dinaig ang masama. Kayo aking sinusulatan, mumunti kong mga anak, sapagkat inyong nakikilala ang Ama. Kayo aking sinusulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo'y aking sinusulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananahan sa inyo at inyong dinaig ang masama." Katulad po ng ating pinag-aralan ay makikita nga natin yung yukto, okay? Bagdan ng paglago nating espiritual. At ang una pong kategorya sa ating paglago ay tinatawag na children o mga bata. At ang katangian po ng mga bata, they are affectionate o mapagmahal sila at sila ay nahihikayat sa relasyon, okay, doon to the relationship. But they have no discernment. So kulang po sila sa pangunawa o pagkaalam. Kaya yan po ang katangian ng mga bata. Okay, so yan. At ang pangalawa na ating diniscuss ay yung pangalawang kategorya ay yung young men o mga binata. Okay, kaya makikita natin dito na from relationship, yung mga bata ay nahihikayat sa relasyon, ay dito naman ay mahikayat sila sa kaalaman at sa teologiya, okay? O yung pag-aaral tungkol sa karakter ng Diyos, okay? Ano yung katangian nga ng young men? Ay ang katangian po ng spiritual young men ay somebody who knows the Word of God. Yan po ang katangian nila. Kasi gaya po ng bata, kulang sila sa kaalaman, kulang silang turuan, pero ang young men ay sila'y alam nila ang salita ng Diyos, okay? So yan po ang makikita natin. Ang salita ng Diyos po ay nananatili sa kanila. Hindi lang po nila pinapakinggan dito sa tenga, lalabas doon, kundi nananatili ito sa kanilang puso. Okay? At pinamumuhay nila. At alam nila yung tinuturo ng Biblia. Okay? Maalam po sila dyan. At sila'y talagang equipped. Okay? May kasanayan sila sa spiritual knowledge. Kaya kapag mayroong pong maling aral, alam na po nila yan. At kung may makalaban sa salita ng Diyos, gaya po sinasabi sa Ephesians, ang salita ng Diyos, ang Word of God ay sword, okay? Hindi lang po pang-depensa, kundi pang-opensa, okay? Sa pakikipaglabang spiritual. So, equip po sila talaga dyan. And then, makita natin, spiritually speaking, na makita natin ang young men ay Christians who have acquired, talagang nakakuha sila ng mga knowledge of the truth, okay?
tungkol sa Panginoon. At talagang they were established, matatag sila sa area ng doktrina. Kaya napakahalaga po talaga ng pag-aaral ng doktrina tungkol sa Panginoon. Okay? At hindi lang yan, ang napakaganda pa na ang mga young men na ito, kagaya ng ating diniscuss last time, ay sabi, dinaig nila ang masasama. Okay? They already conquered Satan. At alam natin na ang ginagawa ni Satan ay talaga nag-ooperate siya sa mga false religion. Okay? Talagang nagpapanggap siyang angel of light, kagaya ng ating pinag-aralan. So 99%, 0.9% ay talagang ginagamit niya ang relihiyon. Kaya akala natin tama yun. Kaya ang tunay na mga young men, okay, spiritually speaking, ay talagang hindi sila naluloko ng mga false religion na ito na ginagamit ni Satanas. Okay? So makikita natin, ayon sa ating pinag-aralan, si Satanas ang siyang mismong antikristo o makalabang kay Kristo. At sapagkat si Satanas ay siya yung nagpo-proclaim ng kasinungalingan. Kaya importante, kaya para natin malaman kung ano yung peke, ano yung mali, ay dapat pag-aralan natin yung katotohanan. At ang katotohanan nga po ay matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesucristo. At sabi nga po ni Timoteo, ni Paul kay Timoteo, ang mga false religion ay mga doktrina ng mga demonyo po yan. So yan po ang ating pinag-aralan. Napakahalaga po talaga na tayo ay mula sa spiritual na pagkabata ay lumago tayo bilang mga binata o spiritual young men. Okay? So napakahalaga po yan. So kagaya po na nakita natin, alam na po ng mga young men ang doktrina. Okay? Pero hindi pa po sila dumadating sa pinaka-final stage, okay? Pinakayukto ng kanilang buhay, spiritual na development. At yung nga po sa ating binasa ay makikita natin mula sa anak, at pagkatapos ay sa young people o mga binata, ang susunod po, ang pinaka-third na category ay walang iba kundi ang pinaka-ama. Okay? So makita natin dito, ito yung ating pag-aaralan ngayon, ang third category, ang tungkol sa ama. Okay? At yung sinasabi po sa sa verse 13, sabi niya, kayo'y sinusulatan ko, mga ama, okay? Sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ng pasimula ay siya na. Okay? And then sa verse 14, ganoon din po. Kayo'y aking sinusulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ay sa siya na. Okay? So yan po makikita natin dito. So makita natin dito yung progress. Okay? From strength to strength. Okay? Mula bata, binata, at ama. Okay? So makikita natin dito yung you're gone from experiencing the relationship. Yung bata nga, drawn sila sa relationship, affectionate sila. Susunod yun ay yung pagkaalam natin sa doktrina, yun yung young men. At pangatlo ay yung to become a spiritual father. Okay? Ano yung ibig sabihin ng to know Him? Ano yung sinasabi doon na yung mga ama ay to know Him that is from the beginning. Okay? Yan yung sinasabi niyo na, sabi niya, nakikilala ninyo siya na sa simula pa siya na. Okay? Anong ibig sabihin yun? Sino yun? Who is that? Okay? Walang iba kung hindi sino. Ang eternal God. Okay? So, yun po ang makikita natin. And then, ano bang dahilan kung bakit naisulat ang Biblia? What was the Bible written to give you information about God? Okay? Siyempre, ang sagot yan ay yes, di ba? Anong purpose? Okay? Anong makita natin? Anong purpose kung bakit isinulat ang salita ng Diyos o ang Bible? Okay? Makikita natin ito ay isinam up ito ni Paul sa Philippians chapter 3. Ano po yung sinasabi? Ano sabi niya? That I might know Him. Okay, basahin natin po yung sa Philippians chapter 3 verse 10. Sabi niya, sabi ni Pablo, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. Maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. So yan po makikita natin na talagang kabuuan kung bakit po naisulat ang Biblia ay upang makilala natin ang Diyos, at ang sabi nga ni Pablo ay lubusan niyang makilala si Kristo. Sapagkat si Kristo po ang perfect image, okay, ng God, okay? Para po makilala natin ang Diyos, okay, ay dapat makilala natin through Jesus Christ, okay? So dito po makita natin yung the third stage, okay, of spiritual development is when you don't just know the doctrine, you know the God who revealed the doctrine, okay? So yan po ang makikita natin na
Ang ibig sabihin ng ating pagiging spiritual father ay hindi lang po kagaya po ng young men o kay mga binata, alam nila ang doktrina. Hindi mo lang basta alam ang doktrina, kundi alam mo ang Diyos na nag-reveal ng doktrinang ito. Okay? Kaya yung sinasabi na nakikilala ninyo siya na sa simula pa siya na. Okay? So hindi lang po yung nagbigay, hindi lang yung binigay na doktrina, kundi yung Diyos na nagbigay. So dito makita natin na magsisimula yung paghulog natin sa ilalim ng karakter ng Diyos. Okay? Yung pagkakilala natin, malalim na pagkakilala natin sa karakter ng Diyos. Okay? So dito makita natin na kapag ganito ang status ng ating buhay, this is when your life becomes an experience of worship. Yung buhay mo talaga ay talagang araw-araw ay sumasamba ka na sa Diyos sapagkat nakikilala mo na siya ng lubusan. Okay? So hindi lang ang bahaging ito sa buhay mo ay hindi lang yung ikaw ay it's not just warfare about the doctrine. Hindi ka lang yung meron kang doktrina, pinangahawakan yung paniniwala mo tungkol sa Diyos at nakikipaglaban ka doon sa mga ibang maling paniniwala. Okay? Pagkat ang pagkaalam po ng doktrina ay talagang nadidivide yan. Yung truth and false. Okay? Kaya misa talaga kapag nag-aaral ka ng doktrina, may mga debate, may pagtatalo sapagkat mahihiwalay talaga yung tama at mali. Okay? At dito, hindi lang po yun na hindi ka lang makikipag-warfare about the doctrine, kundi dito yung naiintindihan mo rin yung ibig sabihin ng ikaw ay nawawalan ka ng lost in wonder, love and praise. Talagang nakikilala mo siya, namamangha ka at lalo kang napapaibig sa Panginoon at pinupuri mo siya. At also in this is when you get to the point na dumadating sa punto ng yung buhay, no? Yung kaluluwa ay talagang nagagalak sa knowledge of God. So sana nararanasan nyo na every time nagbabasa kayo ng salita ng Diyos, may natutuklasan kayong mga katotohanan tungkol sa Diyos, talagang nagpupuri kayo sa Panginoon. Ang sarap-sarap sabi mo at nagagala ka. So yan po yung point na talagang natutuwa ka. Ang kagalakan mo ay yung pagkakilala mo sa Panginoon. At saka ito din yung punto, no, makikita natin na hindi lang ito parts of anymore. Okay? It's not the parts anymore. Okay? Yung bahagi lang ng iyong buhay. It is the sum of the parts. Okay? So, yung pagkakilala natin sa Panginoon, yung ating pagkaalam sa Panginoon, okay? Yung status ng ating buhay, hindi lang yung, kumbaga sa ating buhay, hindi lang yung paglinggo lang natin, nandun tayo spiritual. O kaya, panagbabasa lang tayo ng Biblia, okay? O nananalangin lang tayo, nagpupuri sa Panginoon o sumasamba. No. Yung kabuuan ng ating buhay ay talagang nagpapasalamat tayo at nagpupuri sa Panginoon. Okay? So, dito makita natin na para bang makikita natin na bumabalik ulit tayo doon sa relasyon. Okay? Kagaya nga sabi sa inyo na ang mga bata ay affectionate, talagang nahihikayat sila sa relasyon, di ba? Kagaya din ito, lalo ulit tayong bumabalik sa magandang relationship again. Pero ang kaibahan dito, ito ay mas buo, okay? Mas puspos siya at mas mayaman, okay? Ang ating relasyon, kumbaga ay fully informed tayo, kumbaga lalong napupuno yung ating kaalaman tungkol sa sound doctrine, okay? Yung tamang paniniwala natin o aral sa salita ng Diyos. At ito yung nalalaman natin na yung author, yung mismong sumulat ng mga doktrina ito, to know that God who is behind it. Malalaman mo na makikilala mo pa lalo, mapapaibig ka sa Diyos mismo na nagsulat nito. Okay? So ito yung makita natin, it is deeply, malalim at intimate know God. Okay? Na talagang mas malalim at affectionate, mas intimate, mas lalo nating kilala ang Diyos. Okay? So sana mga kapatid ay nandito yung landas natin o ito yung mga papatunguhan natin, ito yung landas na ating pinatutunguhan sa ating pag-aaral. Okay? Na hindi lang basta tayo baby, okay? Spiritual baby. So nagse-celebrate tayo na mayroon tayong relasyon sa Panginoon. Napakaganda naman po yun talagang na mapabilang tayo sa pamilya ng Panginoon at na-enjoy po natin yung experience ng unconditional love na talagang minamahal natin ng Diyos dahil sa kanyang walang ding hanggang pagmamahal sa atin.
Pero tandaan po natin, ang mga spiritual child ay delikado po. They are vulnerable to false doctrine. Mahina po sila, kaya tuloy mapagpapaniwala sila kung may magandang nagsasalta, mahusay magsalta, madali silang malukot sapagkat nga sila ay spiritually baby pa po. Okay? So, kinakailangan ay we need to learn the Word of God. Kinakailangan mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Kaya po kinakailangan natin ng nagba-Bible study tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos, hindi yung pupunta ka lang sa church, basta umattend ka lang, hindi ka naman nakikinig. Paano mo mapapaniwalaan kung hindi ka nakikinig? Okay? So napakahalaga po ng nakikinig sapagkat dito sa ating pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos, nagiging po tayong spiritual young men. Okay? Napoprotektahan po natin ang ating sarili upang hindi tayo madaya ng iba't ibang mga katuruan, parang mga doktrina yan na parang sabi nga ay napapadala ka, kumbaga parang kang daong saging, kung anong sa ihip doon ka, kung di ang ihip dito susunod ka. So ganoon po ang mga bata. At yun po ang katangian ng mga spiritual child. Pero the more na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, nagiging matatag po tayo, hindi tayo natatangay sa mga panluloko ni Satanas. Okay? So dito makita natin na kapag tayo dumating na sa yugto ng ating buhay, naging spiritual young men tayo, darating po yung pagkakataon na talagang natutuwa po tayo sa ating buhay, sa ating spiritual experience. Okay? Pero tandaan po natin, hindi po yan katulad ng pagiging spiritual father. Ang pagiging spiritual father ay hindi mo lang alam ang doktrina, kundi you know the God who is behind that doctrine. Okay? So tandaan po natin na it is not just that you understand, okay, the letter God gave you. It is that you understand the heart of the God who wrote the letter. Okay? Napakahalaga po yun. So hindi mo lang basta naintindihan yung sinasabi ng Biblia, okay, na binigay niya sa iyo, kung hindi naiintindihan mo yung puso ng Diyos na nagsulat ng Biblia. Okay? So ito yung makita natin na there's a depth, okay? Yung lalim in that cannot be explained. Minsan hindi mo ma-explain yung maipaliwanag. Pero ito ay pwede mong maranasan. Okay? Ang hirap pong ipaliwanag po yun. Pero makikita natin na kapag ito yung talagang naranasan natin, talagang makikita, ma-amaze ka sa ginagawa ng Panginoon. So dito sa ating pag-aaral ng unang Juan na sinasabi ni John, okay? Lalo na doon sa verse 12, sabi niya, because you are not fully matured, okay? Hindi ibig sabihin na hindi ka pinatawad. Kaya nga sabi niya, sinusulatan ko kayo mga anak, okay? Sapagkat pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Okay? So yan pong pinapakita ni Juan, okay? Na kahit po hindi pa sila fully matured, okay? Hindi ibig sabihin yun ay hindi sila pinatawad. At ang ayon din po kay Juan, okay? Sa pagkasulat niya ng epistles na ito, hindi niya po pinagdududahan ang kaligtasan ng mga sinusulatan niya. Okay? Kundi sinusulatan niya sila, okay, para matiyak nila, okay, na because kahit na sila ay spiritual baby, okay, pero nananampalataya sila sa tunay na Kristo. Okay? Yung po ang mahalaga. Yung tinatawag nating spiritual test, okay? Di ba? Makita natin. Kaya sila binigyan ng test. Kilala mo, doctrinal test. Kilala mo ba si Jesus Christ? Okay? Na talagang Diyos na nagkataong tao. Siya yung tagapagligtas. At alam mo na ikaw ay makasalanan. Kaya mo nga kinakailangan ng tagapagligtas. At ang isa sa mga moral test naman ay you want to obey God. At pangalawa ay you want to love other people. At pangatlo nga ay yung you hate the world. Okay? So yan po ang mundo. Okay? So yan po ang makikita ng sinasabi ni John dito. So dito makita natin na sinasabi ni John, even though it's not perfection, okay? Kaya nga, it is a direction. Okay? Hindi po talagang perfecto ang mga mananampalataya. Pero makikita natin yung direction from spiritual child, young people, and then yung susunod yung father. May progress ka. Okay? Bagamat along the way sa iyong proseso ng iyong paglago, hindi ka perfecto. Okay? Pero makita natin ay yung merong po tayong direksyon. At pag-aaral nga natin, finally sa ating pag-aaral na ito, ay titingnan natin yung mismong the power for this progress. Ano po ba yung lakas, okay, o kapangyarihan
na magbibigay sa atin ng pag-unlad, okay, sa ating stage na ito, okay? Ano yung what is the power that move us along? Okay? Ano yung kailangan natin, okay? Gaya po ng ating napag-aralan na, walang iba kundi ang ano, it is the Word of God. Okay? Kaya sinabi nga ng Panginoon, hindi lang po nabubuhay ang tao sa magitan ng ano, tinapay. Kung paano po ang physical na katawan ay kinakailangan kumain para lumago siya. Ganon din po tayo bilang uh, spiritual man, okay? Dahil po ay tayo ay mananampalataya na sa Panginoon, may relasyon na tayo sa Diyos. Kung gusto natin talaga lumago, okay, kinakailangan natin ng salita ng Diyos, okay? Kagaya din ng ating napag-aralan dito sa yung mga young people, sabi niya, how can you be a spiritual young man? Paano po tayo magiging spiritual young man? Sapagkat ang mga spiritual young man, they are strong in the Word of God, okay? Malakas sila, matatag sila sa salita ng Diyos, okay? So, doon makikita natin na you're not even going to be a spiritual young man if you're not strong in the Word, okay? Hindi daw tayo makakamit natin yung pangalawang stage ng buhay ng tao bilang mananampalataya, yung spiritual young man, kung hindi tayo strong sa salita ng Diyos, okay? Kaya napakahalaga po niya. So, from child to young people, okay, spiritual young men, and how can you are going to become a spiritual father? Paano ka magiging spiritual father kung hindi ka strong sa Word of God, okay? So, tandaan po natin na you're never going to know God who wrote the Word until you know what He wrote, okay? So, hindi mo makikilala. Kaya sabi sa inyo, ang katangian ng spiritual father ay kilala na nila ang Diyos sa simula pa. Okay, ngayon ang tanong, paano natin makikilala ang Diyos kung hindi mo naman kilala? You know God who wrote the Word until you know what He wrote. Okay? Hindi mo siya makikilala kung hindi ka nagbabasa ng Biblia. Ibig sabihin nyo. Okay? So, makita natin dito na as you go over it and over it, okay, talagang habang tayo nagbabasa ng Biblia, ulit-ulit natin, deeper and deeper into it, okay? Mas malalim na ating pag-aaral, the character of God begins to develop, okay? Talagang umuulad to sa atin at lumalago ito at nag-expand, okay? And you literally live your life in awe of the wonders of who God is, okay? So yan po makikita natin na talagang habang patuloy tayo nag-aaral, paulit-ulit tayo nag-aaral, palalim ng palalim yung ating pag-aaral sa karakter ng Diyos. Okay? Ang makikita po natin dito ay nabubuo ito sa ating buhay. Lumalago po ito, lumalawak ito. At talagang kaya po ang ating buhay ay talagang magiging literal na talagang merong pagkahamak, hanga sa kadakilaan ng Diyos. Okay? So yan po ang talagang makikita natin na katangian ng talagang lumalago at nagiging spiritual father. Okay? So, napakahalaga po ng salita ng Diyos. The Word is life itself. Okay? Ang salita ng Diyos talaga ang buhay. Kaya sabi sa inyo, kung may buhay, ay dapat merong paglago. Kung gusto nating lumago, ay kailangan natin ang salita ng Diyos. Okay? Kaya napakahalaga po talaga na nag-aaral, na nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay? Nakikinig sa salita ng Diyos sapagkat it is the living word. Buhay yan. Kaya yung pong mga simbahan na relihiyon na ayaw hikayatin ng kailang miyembro na mag-aral, magbasa ng salita ng Diyos ay ito'y nasa mga false religion po yan. Okay? Sapagkat ang word ay it is life-giving. Nagbibigay po yan ng buhay. Kung walang kabuhay-buhay ang iyong buhay sa ngayon, kailangan mo magbasa ng banal na kasulatan. Okay? At alam po natin na tayo ipinanganak, born again po tayo, pinanganak muli tayo at na-sanctify, napabanal po tayo sa magitan ng salita ng Diyos. Okay? At ang salita po ng Diyos ay walang iba, ay ito ay like maturing. Talagang nagmamature ka. Ang iyong kaisipan ay umuulad. Okay? Kaya nga makikita natin na sabi ni Pablo na ni Pedro, grow in grace. Makita mo na yung biyaya ng Panginoon habang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, makikita mo yung biyaya ng Diyos sa iyo. And in the knowledge, okay, that the Word provides, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. So yan po ay para natin malalaman ng tungkol sa Panginoon, tungkol sa Diyos,
sa magitan ni Jesus Christ ay walang iba kundi sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Kaya sabi po sa Romans chapter 12, ang salita ng Panginoon ay, the word is transforming. Sabi nga, be transformed by the renewing of your mind. Okay? At sabi niya, sa verse 2, sabi niya, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sabi niya, magbago kayo sa magitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Kaya alam niyo po na napagkwentuhan po namin kahapon na minsan yung mga nakalakihan natin nung araw, nakita natin sa ating magulang, mali, di ba? Makita natin. Hindi natin mababago yun kasi magulang natin yun. Okay? So, pero nung tayo naging mananampalataya, nakakilala tayo sa Panginoon, makikita natin ano yung sinasabi ng Diyos, ano yung mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Nababago na ngayon kung ano yung hindi magandang pattern ng klase ng buhay ng mga tao noon, palbasa hindi sila mananampalataya. Nababago yun. Kaya ito po ang nagagawa ng salita ng Diyos. Nababago ang ating kaisipan, nagiging bago ang takbo ng ating buhay at ng ating mga pamilya at ang ating mga anak. Okay? So, yan po makikita natin na talaga na nababago kapag ikaw ay nag-aaral ng salita ng Diyos, okay? Binabago niya ito ang ating buhay at ang yung ating pag-iisip at malalaman mo tuloy kung ano yung mabuti, kalugod-lugod at ganap sa Kanya. Okay? Kaya sabi dito, it is the bread of life. Okay? Kung talaga ito yung pagkain ng ating buhay by which we live, dito tayo mabubuhay at tayo ay lalago. Tandaan po natin yun. Kaya ito yung ating pagpupursu, okay? Yung ating pagtugis o yung paghahangad sa ating buhay. Tandaan po natin, bilang mga mananampalataya, ito yung ating hangarin ng lahat. Okay? Now, to become the spiritual father. And the characteristic of that spiritual father is an intimate, malalim. Okay? Talagang kilala mo, talagang matalik mo. Okay? The knowledge of God. Like the knowledge that Christ has of His own Father. Okay? So ito yung hangarin natin. Bilang mga mananampalataya, huwag tayong manatili sa pagiging spiritual baby. Okay? At sumunod nga ay young men. At ang hangarin natin talaga, as we grow, andito tayo sa lupa, ay maging tayong spiritual father. At ang katangian po ng spiritual father ay yung meron siyang malalim, okay, malapit na pagkaalam sa Diyos. Yung pagkaalam na yun ay katulad po ng pagkaalam ni Kristo sa kanyang Ama. Okay? So, yun po ang magiging pattern o standard, okay, ng ating pagkaalam. Okay? Ngayon, para natin malaman yan, okay, kung paano alam yung relasyon ni Christ sa kanyang Ama, sa God the Father, ay makikita po natin yan sa John chapter 6:17. At sabi nga po, ang John chapter 17 ay tinatawag nilang the Holy of Holies of the Scripture. Doon kasi yung kagaya na po sa Old Testament, yung Holy of Holies ay yung presensya ng God. Okay? At doon ay pumapasok yung high priest. Nakikipag-ugnay siya doon, nakikipag-ugnay siya, nananalangin siya, ay yung presensya ng Panginoon. At dito makita natin na si Jesus Christ, sa John chapter 17, ito yung talagang tinatawag na Lord's Prayer, dito nagpe-pray si Jesus sa Father. Okay? At ang kanyang panalangin, pinapanalangin ni Jesus Christ ang mga sa kanya. Jesus pray for those who are His own. Ibig sabihin, pinagpe-pray niya ang kanyang mga alagad at that time. Yung 11, kasi nga yung isa, si Judas, hindi niya kasama sa pinapanalangin yun. At hindi lang yan, kundi yung mga ibibigay ng Ama. Okay? Yung mga tiyasabi nating mga elect o mga believer, yung mga mananampalataya. At dito makikita natin yung napakagandang panalangin niya. Ano sabi niya? I've given them your word. Okay? Sabi niya, ibinibigay ko sa kanila ang inyong salita. Sabi sa inyo, napakahalaga ng salita ng Diyos, di ba? Para sila magkaroon ng buhay. Okay? Sabi niya, ibinibigay ko sa kanila ang inyong salita. Kinapopotan sila ng salibutan, sapagkat hindi sila taga-salibutan, gaya ko naman na hindi taga-salibutan. Hindi siya dito sa physical word na ito. Okay? So, pero makita natin ano yung binigay ng Panginoon bago siya umalis, ano yung iniiwan niya.
yung salita ng Panginoon, yung Bible. Nakita mo natin, di ba? At sabi niya, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa salibutan. Okay? Kaya makita natin ang mga mananampalataya, hindi ka kaagad aalis dito, dadaling ka sa langit. Okay? Kundi ingatan mo sila mula sa masama. Paano nga sila magiging matatag at hindi sila maluloko ng masama? Sa magitan again ng salita ng Diyos. Di ba? Kagaya nga sa inyo, sa 1 John chapter 2 verse 40, 13 and 14, di ba? Nadaig na natin ng masama sa magitan ng salita ng Diyos. Okay? Sa verse 60 sabi niya, hindi sila taga-salibutan. Okay? Hindi talaga tayo dito. Okay? Nagaya ko naman na hindi taga-salibutan. Hindi ito yung ating permanent word. Kaya sa susunod na ating pag-aaral ay huwag nating ibigin ang sanlibutan, yung sistema ng mundo nito, yung masamang sistema ng sanlibutan na ito. Kaya sabi dito sa verse 17, takabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So makikita natin dito yung word of God is truth. Ito yung katotohanan. Samantala ang ginagawa ni Satanas ay kasinungalingan. At alam mo, nakikita natin, nagpapabanal itong salita ng Panginoon. The more na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos, yung progressive sanctification. Okay? So, gaya ng ating napag-aral last time, yung tinatawag na justification, yung declared sanctified, na pinabanal na tayo, pinatawad na tayo ng Panginoon. Kaya sa pag ay naging spiritual baby, ay pinatawad ka, declared sanctified. Sanctification yun. Pero yung tinatawag na progressive sanctification, the more na mapapabanal ka, malilinis ang iyong buhay sa magitan ng Word of God pa rin. Okay? So, yan po makikita natin. And then, tuloy po natin. Sabi niya, at dahil sa kanila, pinababanal ko ang aking sarili upang sila naman ay mapakabanal sa katotohanan. So, yan po nga ang purpose ng Panginoon sa atin, ay mapabanal tayo. And then, hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga magsisimpalataya sa akin sa magitan ng kailang salita. So dito makita natin na ipinagpe-pray ni Jesus Christ hindi lang yung 11 alagad niya, kanyang apostles, okay? Kundi sino pa yung pinagpe-pray niya? Yung magsasampalataya sa magitan ng salita. Kasi nga inuutusan sila mangara sa buong salibutan, magpe-preach ng gospel. So ang pinagpe-pray din niya yung mga susunod na mananampalataya na nakinig ng salita ng Diyos. At doon po tayo kabilang. Okay? So napakaganda. Kasama na po tayo sa ipinunalangin ni Jesus Christ sa Ama. And then sa verse 21, sabi niya, upang silang lahat ay maging isa. So yan makita po natin na pag-aralan natin yung pagkakaisa. Okay? Unity in the Spirit. Okay? Nagaya mo, Ama, sa akin. At ako'y sa iyo. So makita natin na merong magandang relasyon ang Ama at ang Anak, si Jesus Christ, na sila man sumaatin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Okay? So, doon makikita natin yung relasyon ni Jesus Christ sa Ama na meron silang pagkakaisa. At yun din ang panalangin ng Panginoon na magkaroon tayo ng pagkakaisa sa Ama. Okay? Yung kagaya yung pinag-aralan natin, we have a fellowship with God. At yun nga po yung pagiging Kristiyano natin. Okay? And then sabi dito sa verse 22, at ang kaluwalhatian sa aking ibinigay mo ay ibinibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman nating naiisa. Okay? And then sa verse 23, ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin upang sila'y malubos sa pagkakaisa upang makilala ng sanlibutan na ikaw at ang sa akin ay magsugo at sila'y iyong inibig na gaya ko na iniibig mo. Okay? So yung makita natin na hindi lang sila may pagkakaisa ng Ama, kundi yung pag-ibig. Okay? At makilala, yun ang gusto nga, ang purpose nga ay makilala ng sanlibutan. Okay? Na talagang si Jesus ay sinugo ng Ama. Okay? And then sa verse 24, ito maganda, Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig kong sanang ako'y naroon, sila naman ay dumuon kasama ko. Okay? Kita nyo, ang ipinagpe-pray niya, yung mga believer na tinawag niya, ibibigay niya. Sabi niya, kung saan nandoon si Jesus Christ, anong panalangin niya? Ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kaluwalhatian ko na ibinigay mo sa akin sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanlibutan. So isa sa mga prayer ni Jesus Christ na yung mga ibibigay, yung magiging believer, okay?
kung saan naroon si Jesus Christ ay makasama niya. At yun nga yung tinatawag na glorification. Yun yung future, yung ultimate sanctification na doon wala ng kasalanan. Okay, yun yung pinag-aralan natin, di ba? Merong past declared sanctification, progressive, ngayon yun, at ang future ay ano, yung glorification, yun yung kaluwalhatian. Okay? Kaya kita niyo na. And then sa verse 25, sabi niya, O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng salibutan. Okay? Hindi sila nakikilala ng mga non-believer. Pero sabi niya, ngunit nakikilala kita. Okay? Si Jesus Christ, kilala niya ang Ama. At nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. Okay? So, yan pag makita natin. Yung sinasabi natin na ang dapat pagkakilala natin sa Diyos Ama ay katulad ng pagkakilala ni Jesus Christ sa kanyang Ama. At ito, sabi niya, ipinapakilala kita sa kanila. Kaya kita nyo? At patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay nanatili rin sa kanila. So yan po makikita natin, ang napakaganda na talagang makikilala natin ang Ama sa pamamagitan ng pagkakilala ni Jesus Christ. Okay? So ini-introduce niya sa atin ang Diyos Ama sa pamamagitan ng buhay na ipinamuhay ni Jesus Christ. Okay? So yan po ang makikita natin. So in the end, makikita natin sinasabi ng Panginoon ni Jesus Christ, I want them to know you the way I know you. I don't want them just to have a doctrine. Hindi lang gusto ng Panginoon na magkaroon sila ng doktrina, aral tungkol sa Diyos, kundi I want them to have the intimate knowledge kung paano sila iisa, iniibig ng Ama ang si Jesus Christ umiibig sa Ama, ganoon din ang gusto niyang Panginoon na magkaroon tayo ng intimate knowledge of you the way I know you. Kung paano kilala ng Panginoon ni Jesus Christ ang Ama, ganoon din po ang gusto ng Panginoon. Okay? So, yan po yung makikita natin na makilala upang sa pamagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay rin sa kanila. Okay? So, diyan po makikita natin na kung gusto natin na magkaroon ng panalangin na ultimate prayer, okay? Yung sukdulan o yung talagang pangwakas at katapos-tapos ng panalangin, okay? Kung magpe-pray po tayo, okay? We pray in your spiritual group. Ipanalangin po natin yung paglago nating spiritual, that God would bring you to the place where you would go from one level of glory to the next. Yun po panalangin natin. Hindi lang po panalangin natin yung pagkain, yung health natin. Natural po yan, ibibigay ng Panginoon sa atin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Sabi nga niya, kung ang ibon, hindi nagtatanim, hindi nag-aani, hindi nag-iimbak, ay pinapakain ng Diyos. How much more yung kanyang anak? So, ang dapat natin ipag-pray sa Panginoon ay yung spiritual growth natin. Lumago tayo yung pagkakilala natin sa Diyos. Hindi lang yung mga physical, kundi yung spiritual. Diyan po makikita natin yung level ng ating spirituality. Kapag physical lang yung ating pinagpe-pray, ay talagang nandoon po tayo sa stage ng spiritual baby pa lang tayo. Kasi yun lang po ang gusto lang natin, mga physical. Okay? Relasyon. Pero yung ang gusto ng Panginoon na panalangin natin ay talagang lumago tayo. So, isa yan sa ating maging ultimate na panalangin. Na talagang pangwakas, kumbaga ay talagang naisin natin ang buhay natin ay talagang lumagong spiritual. Okay? So, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, as you gaze, okay, at the image of Christ, sa iyong pagbabasa ng salita ng Diyos at nakikita mo, tinitingnan mo, at pagmamasdan mo yung image of God through the Word of God, that you would literally get to the place, no? Dumating ka sa yugto na buhay mo na where you know God in some measure the way Christ know Him. Okay? Yung makilala mo, maunawaan mo ang Diyos katulad ng pagkakilala ni Jesus Christ sa kanyang Ama. Okay? So, yun po ang ating talagang naisin sa ating buhay. Okay? As Christ truly know Him, okay? Kung paano kilala ni Kristo ang Diyos Ama,
to be who He is. Ngayon ay hilingin natin, may I, as a believer, tayong mga mananampalataya, dumating sa atin to the mature knowledge of God. Dumating din yung paglago natin. Umulad tayo ng ating pagkakilala sa Diyos. And whatever the limitation I have, kung meron tayong mga limitasyon, okay? Ang ating panalangin, may I know God as much as possible. Yan talagang maging direction natin. Alam natin na may hindi tayo perfecto, pero yung direction natin, yun ang pinakamimiti natin. Makilala natin ang Diyos as much as possible in the same way that Christ know Him. Okay? So, yun po talagang pinakapuso natin. Yun yung ating minimiti. Okay? Na talagang makilala natin habang tayo narito sa mundo ay makilala natin. At since makita natin, that's the wonder thing na mangyayari in the future, makikilatan natin siya ng mukhaan. Okay? So, dito, katapos-tapos ay makita natin, that is to say, okay? Sabihin natin, may I know Him accurately to be who He really is. Okay? Talagang, yung tumpak ang ating tama, ang ating pagkakilala sa Diyos. Okay? Kasi nga ngayon, may mga maling mga paniniwala, maling katuruan tungkol kay Jesus, maling turo tungkol sa Diyos. Okay? May limitasyon ang Diyos. Pero dapat makilala natin siyang accurately. Okay? Yung tumpak, tama. Okay? Kung sino talaga siya. Okay? At dito sa ating, and in that knowledge, sa ating pagkaunawa o pagkaalam na ito, ay dumadating yung comes the essence, okay? Tunay na diwa, okay? Ng ating pagsamba sa ating buhay, okay? In our life. So, yan po makikita natin na kaya po sinabi ni Apostol Pablo, pagkatapos niya, hindi ko lang nabanggit. Sa Romans chapter 12, okay, basahin ko na lang po. Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2. Pagkatapos po, banggitin ni Pablo mula sa Romans chapter 1 hanggang 11 ang mga doktrina ng Biblia. Okay, napakahalagang doktrina ng justification at doktrina tungkol sa Diyos, Ama, tungkol sa Espiritu, okay, na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon, okay, at sa kanyang kapangyarihan na pagliligtas. At hindi na tayo mapapahiwalay sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya ano sabi niya? Pagkatapos niyang masabi at malaman ng mga sinusulatan niya ang tungkol sa mga doktrina, aral tungkol sa Panginoon. Ano sabi niya sa Romans chapter 12, verse 1 and 2? Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, the mercies of God sa kabila ng ating bakasalanan, tayong lahat tayong bakasalanan, ay binibigay niya tayo ng pagkakataon ng mapatawad through Jesus Christ. Ano sabi niya? Siya ay nakikiusap na iaalay natin ang ating sarili bilang isang handog na buhay. Yung ating buhay na ito, banal at kalugod-lugod sa Diyos. So usually makita natin ang inaalay pinapatay ang mga hayop, pero patay. Pero sa atin, habang tayo'y buhay, okay, ay ibigay natin na isang handog na buhay, ang sabi niya, banal at kalugod-lugod dito sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Okay? So, yan po makikita natin. Kung gusto natin na talagang ma-worship natin ang Diyos sa ating buhay, ay talagang dumating yung kaalaman. Malaman natin yung mga tamang doktrina, malaman natin ang tamang pagkakilala natin sa Diyos, katulad ng pagkakilala ni Jesus Christ sa Diyos Ama. Okay? At ang sabi nga po doon sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Okay? Kung ano yung sistema, maling sistema ng mundo na ito, pabago-bago po yan at pasama pa ang sistema ng mundo. Kaya sabi niya, mag-iba kayo sa magitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So sana po mga kapatid ay naintindihan po natin ang ating pag-aaral nito sa ating stages ng buhay ng paglago natin sa espiritual.
At ito po ang ninanais ng Panginoon na lalo tayong lumago sa ating buhay spiritual sa magitan ng pag-aaral ng salita ng Diyos. At sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi lang madagdag ang ating kalaman, kundi yung kung paano nakilala ni Jesus Christ ang kanyang Ama, ganoon din ang ating pagkakilala at yung malalim na pagkakaisa, pagmamahal ni Jesus Christ sa kanyang Ama at ang Ama sa kay Jesus Christ. Ganoon din ang ating maranasan upang maranasan natin araw-araw ang ating pagsamba sa Diyos. At sa susunod na po ay ating tatalakayin naman ang sabi dito ay huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Okay? Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Kaya yan po ay makikita ng napakahalaga po na talagang mapamahal tayo sa Diyos. Okay? Kay Jesus Christ kaysa sa sistema ng mundo na ito. At nawa ay mapagpala po tayo at ang aking dalangin sa lahat ng ating nakakapakinig ng mensaheng ito sa magitan ng internet o media sa virtual na ito na presentation natin na pagsamba ay naway mapagpala po tayo at ang aking dalangin ay makilala niyo ang Diyos at hangarin natin na tayo lumago sa ating buhay spiritual. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Ama sa yung mga salita na iniwan po sa amin. At sa magitan nito ay mayroong kaming pagkakataon na baka kilala sa iyo sa magitan ng aming Panginoong Jesucristo na siya'y itinalaga mo na mamatay para bayaran ang aming kasalanan at mapawi ang iyong puot sa amin. At kami, Panginoon, ay mapatawad mo at mabago mo po ang aming buhay. Ito po ay aming ipinagpapasalamat sapagkat ipinaunawa mo sa amin sa magitan ng iyong banal na Espiritu, nabuksan mo ang aming mga mata, ang aming mga puso upang matanggap namin ang mga katotohanan ito. Kaya aming dalangin, Panginoon, ay lumago kami sa aming buhay spiritual. Hindi kami manatiling spiritual baby na natutuwa kami sa relasyon, ngunit kulang naman kami sa kaalaman. Kaya hiling po namin na madagdagan pa ang aming pagkaalam, pag-aaral ng iyong salita at dito ay pakinggan po namin, pag-aralan po namin, paniwalaan po namin at aming ipamuhay. At salamat po, Panginoon, sa pribileyo na ipahayag mo at ipakilala mo ang iyong sarili. Salamat po sa panalangin ng aming Panginoong Jesucristo sa aming mga buhay. Ang aming din dalangin, Panginoon, na sana'y sa magitan ng iyong mga salita, sa aming pagpapahayag ng Ebanghelyo, ay marami pang mga taong ang kumilala sa iyo at mamuhi, Panginoon, sa kasalanan at sa takbo at masamang takbo ng mundo na ito upang sila rin ay magkaroon ng kaligtasan. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin at ang aming kahilingan at iyong mapangyari ang iyong kalooban sapagkat aming itong hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang araw po sa ating lahat.